Hi guys, magandang araw po luli sa inyo. At ito po ang inyong lingkod si DIYKKB na magbibigay na naman sa inyo ng informasyon tungkol sa ating nanunungkulan sa gobyerno. So, gaya ng pangako ko sa inyo guys, i-feature natin si Idol Raffy, ang ating butihing senador na si Raffy Tulfo. So, meron siyang mga pangako kagaya nung pag-upo niya. Bago pa lang siya uupo, pinangako na niya na tutulong siya. Yung unang sweldo niya ay ipamamahagi niya sa mga nangangailangan. So, ito po ay kanyang nabitawang salita at nangako siya. Tunghayan natin guys kung yung pangako nga niya itinupad niya. So guys, ang mga binablog ko, yung mga politiko na may nagawa na, hindi yung gagawin pa lang, may nagawa na sa gobyerno at nakatulong na sa maliliit na kababayan nating Pilipino. Yan po. So, tunghayan natin guys kung ano pa ang kanyang mga nagawa. Pero ito yung pangako niya guys. Pagkaupo niya, talagang pinangako niya yung sweldo niya, ibibigay niya sa nangangailangan. Ganyan po ang isang public servant na nangako pero tinupad niya. Ito po si Idol Raffy Tulfo aka Senador Raffy Tulfo. Ito na po guys. So tunghayan natin guys. So kung napadaan lang kayo sa aking YouTube channel, kindly like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga ibablog ko pang mga politikong may nagawa na. At ibinablog din natin yung mga politikong wala pang nagagawa ng ako, tapos napako. Kinakatok din natin sa ating YouTube channel. So, eto na po. Huwag na natin patagalin. Ito po ang ating Senador Raffy Tulfo. Senator Idol, sa kanya, Salo. Tara, punta natin siya. Ay, ato ba? Hi, Steven si sir. Yes. May kausap. Wala. May hahalid akong good news. Okay. Okay. Tara po. Sir, good morning. May baon akong good news for you. Alam ko na to. So, ito na most awaited. Yes. Matagal. Ayan na pala yung sweldo niya. Thank you, Lisa. Ito na. Ha! Tingnan nyo. Wow. Ayan. 541,345.60 months worth of salary ng isang senador. Okay. Ito pong cheque ito, kung matatanda nito, yung panahon ng kampanya, promise ko ako sa inyo, na yung first paycheck ko ay dudunod ko buong-buo sa charity. Yun pala. So now, I'm walking the talk. Yun pala yan. Dudunod ko po ito sa dalawang children's hospital. Ang National Children's Hospital and Philippine Children's Medical Center. Coincidentally, ngayong buwan ng Nobyembre ay ang National Children's Month. So, buong po ito ay i-donate ko. Galing naman. Very good, Idol Raffy. Let's go. Galing. Unang sweldo niya yan ha guys. 3 months. Talaga nga mong iwan yung pagkuha sa jeep. Diba? Maghagdan tayo. Kasi pag 1 floor lang o 2 floors, magagdan na kayo. It's good for your health. Exercise. Promise. Pero kung mga 10th floor, 12th floor, pwede mag-elevator. Sa loob ng Senado, meron pong landam. Hello. Good morning. Papapalit na niya. Ito na. Magandang umaga po, ma'am. At ako po'y mag-i-encash ng aking sweldo. Regalo mula sa taong bayan. Yan. Guys, hindi publicity to. Hindi pala kailangan. Ginagawa niya, pinakikita niya yung mga nagagawa niya. Alay mo, very convenient, ano? Hindi ka na pupunta kung saan branch. Dito mismo sa loob ng building, may encash mo check mo. Iwas pa sa hold up. Magandang mag-encash dito. Imagine. Malamig pa.
Kumusta po kayo, ma'am? Ano pangalan niyo po, ma'am? Ito yung pinapangako niya talaga. Pag nangako siya, Ayan. sinusunod niya talaga. Tinutupad niya. Maayos naman po pasweldo ng landa. Pag hindi, patuloy nyo. Okay naman lang pag siyempre. Perang hawak nila eh. Siyempre, hindi sila inapit. Kaya maraming perang lantang, di ba? Yan. Siya pala yung, pag meron kong pinipirmang cheque para sa mga expenses, siya pala yung tumatawag para i-confirm kung ako nga ang pumirma dun sa cheque. Ako, nice to meet you po, Ma'am Emma. Security. Ayun, at least nakita kita in person. Mula dito kay Ma'am Emma para verification, tama nga, and then bibigay doon sa isa. So, muna tayo. Okay. Siyempre, proseso. Walang senador dito. Hindi na tayo. Diba? Ngayon, hindi pa naman tayo dito. Dito na ngayon, magkakabilangan. Gano'n ba karaming 500,000 pesos? Nalaman nyo. Ganun siguro yan. Pero kung tigpa 500, gano'n. Kung 100, gano'n. Hindi pa ako nakakahipo ng ganong pera. 20, gano'n. Meron na ba tigpa 20 dyan? Buo kasi bibigyan naman natin ito. Pero maganda sana, no? Yung pang Christmas, tapos depende, bibigyan mo sa mga bata. Mas maganda, siyempre, ibibigay din sa mga bata para sa kanilang gamutan. Ayun. May proseso sila. Ito, kasto eh. Ito yung ID. Papalit na siya ng ano yan. Okay, ito na. Cheque. Bilang. Dami. Tingnan mo pagbilang ng pera. Oh. 100, eksakto. Siguro mga bilyonaryo may mga ganun sa bahay nila. Ano ma'am? Kayo ma'am, meron kayong ganun sa bahay nyo? Mamema? Imagine. Talaga actual footages. In-encash talaga niya yung cheque niya. Pang 500 yan. Ayan. Ayan o, binabalot na yung pera niya. Perang i-donate niya sa mga nangangailangan. Gaya ng kanyang pangako. Na hindi naman po napako. Meron siyang word of honor. Eksakto pa rin Maria. Eksakto. Pwede ba huwag ano yung Maria? Diyan na lang muna sa ano? Yung Maria. Sige po, pero ilalagay ko rin po dito. Lagay na. Sige, lagay sa ito. Sige. Ano nga pala? Gang sa kalooban talaga pag ang politiko ay nangako at tinupad. Diba? Sige po. Ayan. Wow. Okay. Barya pa. Kompleto. O nga kasi sa bangko, bawal yung mag-short ka, bawal din yung mag-sobra ka. Pero ang pinakabawal mag-short. Yung sobra, di ba? Bawal din, ano? Sa inyo, bawal na yung sumusobra. Opo, dapat po eksakto. Talagang eksakto. Gobo ka na lang po ba? Or okay na po yung ganito? Okay na po yan. Wala namang hold up dito sa atin. Sa Senado. Dapat sa Senado. Joker din itong isang idol eh. 1, 2, 3, smile. Itong pera, hawak-hawak na ng aking heya. Head Executive Assistant. Ayun. Si Nini. So ayan, na-encash na niya yung cheque niya. Ang 3 buwan niyang pinagtrabahoan sa Senado. Ngayon, balik na sa office. Yan, bumalik na siya sa office. So, eto. Pinang-gimmick mo na. Ano po? So, ang susunod po na proseso nito, of course, hindi natin bibigay ito ng cash sa Children's Hospital. Ito po ay dideposito ko sa account ko. And then, mag-issue po ako ng 2 cheque. Okay. Yun, hatiin po ito sa National Children's Hospital at Philippine Children's Medical Center. Galing. Pero teka muna, since ito ay may butal, Okay.
541, gusto ko maging 600 to para 300. Abono ka. So mag-abono ako ng 59,000. Ang galing, di ba? Tapos ang abono ko para maging buo, 600. 300 sa National Children's Hospital, 300 sa Philippine Children's Medical Center. Imagine. Okay? So ito, hindi na ako magdideposit nito. Halika rito, Mimi, ang aking hiya, siya na magdideposit sa account ko. Deposit mo na ito, and then ikakat na natin yung cheque para dun sa dalawang hospital. Okay? Ayun, galing. Imagine niyo guys. So, pumunta ngayon siya sa Children's Medical Center, yung dalawang binanggit niya. At ito po ang pangyayari. Siyempre, siya mismo ang nagpunta ron. At para mabisita rin niya, at para makita ko ano yung kalalagayan ng kanyang binigyan ng donasyon. So, napakagaling. Ayan, chinecheck na niya. At tunghayan natin guys, habang siya nagche-check doon sa ospital kung ano-ano pa yung mga pangangailangan, yun naman ang iaalalahan niya sa Senado, di ba? Sige. Tunghayan po natin. Patuloy natin tunghayan. In a day. I think averaging only like how many? 10. Sir, 10. Because limited space, we are also undermanned. At saka po, stressful to, special sa mga bata na umiiyak lahat-lahat sabay-sabay. So, mas lalong na-stress yung mga bata. Yes po. Di ba dapat ang pinaka-ideal po niya? Iwalay man lang sana o medyo malayo yung distancing. We're limited also with the... Or meron dapat room? Yes, this is the room only po for physical therapy. Buti po hindi na overwhelm yung mga PT. They are, but they're just doing their job. It's their commitment and dedication po. So yung mga nakita nyo sa labas, mga nag-aantay po sila. After nilang matapos, Yun pong mahaba. opo, Ano po para sa inyong pinaka-ideal setup sa isang PT room na full of children? Buong floor. Kung meron kaming ganong provision. Kaya lang, this floor is really divided into different sections for the different therapies po, including nga po yung mga developmental pediatricians who make the assessment. Nakita ko na po yung kalunos-lunos sa situation. Diba? And wala na ko kayo magawa kasi with limited budget, resources. Yes po. Yun Sana ang- po ito makita to lahat ng congressman, makita po lahat ng mga taga-Department of Budget and Management. Kasi pag hindi lang kikita po to, hindi nila maintindihan. Tama. Hindi sila bumababa sa opisina nila eh. Si Senador Rapi Tulfo talagang binibisita niya. Saan yung sa pag-cheque? Sigurado yan, gagawa ng batas yan. Po ito, dalawang cheque kasi bibigay ko. Galing po sa service. is napakalaking bagay po nito. Imagine, talagang tumutulong siya sa ng mga kababayan nating nangangailangan at karapat-dapat na tulungan. Yan po, mga bata yan na kailangan ng kalinga ng ating gobyerno na tinutupad naman ng ating butihing senador Rafi Tulfo. Galing. Hindi lang publicity to guys. Gumagawa talaga to. Nakikita niya ng aktual kung ano yung mga nangyayari sa mga bata. Yung mga nangangailangan ng tulong, salat sa swerte. Ayun. Salat sa kabuhayan. Dito ba natin, sir, kinoconduct yung outpatient blood transfusion, outpatient chemotherapy. So, hindi na po natin kailangan admit yung patient and they will be discharged this evening. Usually po the same day. Yes, sir. Pagpasok na ba? Yes, sir. Kasi napapansin namin before, nung lahat ng transfusion ginagawa namin sa ward chemotherapy, mas mataas ang infection rate. Ngayon po, nabawasan po yun. Nakita ko po, so yan, kalunos-lunos po yung siguro dapat po, maganda-ganda man na sana. Diba? Opo, sir. Wala sa budget talaga. Ako pa na nga po, sir, nito eh. Yun ang may pusong matulungin. Hindi lang puro publicity. Gumagawa, kumikilos. Mas lalo. Opo, talaga po. Sir, ako ba tumadalo dito ng mga taga-gobyerno? DOH? Dumalo? Ito raw po yung playroom. Just look at this. Just look at this. Wow.
Grabe naman. Sorry, Doktora, I don't see this as a playroom. I see this as a junkyard. Yes, Why? tama. Napabayaan na po ng gobyerno to. Nakalimutan na. While everybody else is having a good time, fun time sa labas with all the money and resources of the government and the children, our future. Yan po. Alam niya. Nakapasok na siya sa Senado eh. Tama, mapamura lang po tayo. Kaya alam niya eh. Oh, di ba? Pero hindi binibigyan ng atensyon ng gobyerno natin ng mga ganitong sitwasyon. Tanging si Senador Raffy Tulfo lang ang nakababa sa mga ganitong sitwasyon. Nakita niya. Talagang tumutulong sa mga nangangailangan. Ano po yung ginagawa sa palliative care, ma'am? We offer po psychosocial support both for the patient and the parents. Later po this afternoon, may nakaschedule po kami spiritual support also para po sa patient at dun sa father. We also provide their needs po ng family para po ma-assist po sila. Since itong patient pong ito ay end-of-life care na lang po ito, ang aming pong goal ay comfort para po sa patient and the family. Kasi talaga pong mahirap yung pagdadaanan nila. I'm a parent. I cannot imagine na anak ko magkaganito. Ako rin. Saklap, di ba? Gising-gising din naman yung mga politiko natin. Ayan, ginigising na ni Senator Raffy. Para maipakita niya sa kapwa government official yung mga nangyayari sa baba. Tingnan niyo po yung kurtina. Grabe. Tingnan niyo po, tabla, plywood, na madali pong pasukin ng alikabok or anything from the outside kung meron mang virus doon. Mga bata madaling ma-infect as it is, may mga sakit na po sila. Vulnerable na po sila sa anumang klaseng sakit. And hindi po protected, bintana. Yung isa basag, And yet, yung DOH, sinasayang bilyones na mga gamot na expire, napapabayaan yung mga gamot na nabubulok. Sana napunta na lang dito. Patukin mo ng katukin. Gamot na expire na lang nang walang katuturan. Sayang. And then limited to yung electric fan. Electric fan na lang? Limited pa rin. See to it naman na binibigyan sila. Actually, sa hospital po ito, pagka po, let's say, wala silang wall fan, nakatapat sa kanila yung electric fan ng hospital. Pero wala ho silang proper ventilation, exhaust. Yeah. Kasi sir, paligid na tayo sir ng building eh. Actually po yan, kaya po may kurtina yan sir, kasi yung afternoon sun, napakainit po talaga. Pero dapat po may exhaust dapat to, no? Yung para lumabas yung hangin, So, si Senator Raffy Tulfo lang naman nakakita nito. Yung mga hininga nila, yung nag-iikot lang. So again, hindi ko kayo masisisi yung budget. Kasi kung may budget dito, tamang budget, na-improve na po ito. Diba? And it's been like this for how long po? Sir, mula po nung itayo ito, ganito na po yung... Walang tinayo. Opo, ito po. Dito po, ibibigay ko another check naman po doon sa sweldo ko. No, binigay na niya talaga lahat. Sweldo niya. Ito ang tatak Raffy Tulfo. Napakagaling po, guys. Imagine niyo, diba? Ano yung naman ginagawa ng ating buting Senador Raffy Tulfo? Bumababa talaga siya sa babang-baba para makita niya ang sitwasyon. Noon pa man nakikita niya to. Ang problema nga lamang, hindi siya maka-aksyon dahil hindi naman siya politiko nung araw, hindi siya senador. Pero ngayon senador na siya, ang mga pangako niya, gagampanan niya yan. Sigurado ako kasi doon pala sa programa niya, ginagampanan na niya ngayon pa kaya narito siya sa gobyerno? Research and development para sa mga iba't ibang sakit ng mga bata na autism, bakit maraming... Opo, nanggagaling po yun kasi training institution din. Iniimbestigahan talaga niya. Kaming tinetrain ng mga pediatricians na pumupunta sila sa iba-ibang disciplines ng pediatrics. So, isa po doon yung neurodevelopmental. So, neurodevelopmental, ina-address po nila yung autism. So, may mga pananaliksik po silang ginagawa. Tapos, pinipresent po yan at the end of the year. Hindi pa po namin na ipapublish ng maayos, pero marami pong mga pananaliksik dito sa iba't ibang klase ng sakit ng mga bata.
Hanggang ngayon ho ba, hindi pa rin talaga na ng sensya na determine ano yung root problem, bakit naging autistic yung isang bata? Ang sinasabi lang po ng sensya, it's multifactorial eh. So meron pong sinasabi environmental, genetic, lifestyle, diet, marami po yan eh. Pero para po tukuyin ng isa lang, wala pa pong ganon na ebidensya. Okay, yan nga po ang gusto ko sa ipasampil sa Senado. Dagdagan ang budget, research development para sa autism. Tignan nyo. Maganda po yun. Kasi matutuwa po yung mga nasa new Sinong senador ang nakaisip nito nung mga nakaraan? Wala. Meron ako alam, si Senator Bongo na nagpatayo ng Malasakit Center. Promise po kasi ako na yung unang cheque ko sa Senate, itutuloy ko po. So it so happened, yung 3 months ko na ipon, one time binigyan ng Senate, ito po yung salary ko. Kaya po, kung ano po kung may tulong yan. Kaya marami tayong senador na dapat piliin. Guys, Salamat po, Senator. Thank you po. yung kumikilos guys, kagaya ng mga nakarang kong vlog, yung mga kumikilos ang puntahan natin guys. Hindi yung mga, di ba guys? Di ba? Yan nga. Talagang kailangan natin ng mga ganitong senador na handang tumulong. Hindi lang siya nag-iisip kung hindi ginagawa niya. So, narito na siya sa Senado, alam na alam ko. Ipagpapatuloy niya yung mga pagtulong sa maliliit na ating mga kababayan na talagang nangangailangan ng tulong at karapat-dapat na tulungan. So, yun po guys, natunghayan po natin yung unang kanyang naging sweldo sa Senado. So, yun lang muna po guys. Maraming salamat po sa panonood ng aking YouTube channel, DIY KKB Informative. At marami pa po tayong isusunod dito. Tutunghayan talaga natin guys yung mga nagagawa niya. At ang susunod ko dito yung sa loob ng Senado kung paano niya ipaglaban ang maliliit na karapatan ng tao at para makatulong. Ba? Imagine niyo guys. Wala. Siya lang ang nakagawa nito ng mga ganito. Sabihin ng iba, publicity yan, publicity. Publicity, isipin yung publicity pero nakikita nyo naman kumikilos, gumagalaw. Diba? Yung iba, publicity, interview, ganon, ito yung nagawa ko. Pero wala siyang proof. Itong taong to, itong ating buting senador Raffy Tulfo, may publicity pero talagang totoong nangyayari at kumikilos hanggang sa loob ng Senado. So, yun lang po guys. Maraming salamat po. Isusunod natin sa Senado kung ano yung mga sinasabi niya sa loob ng Senado. At kanyang ipinapasa yung pilit na ipinapasa yung mga batas na kailangan ng mahihirap nating mga kababayan. So, guys, thank you very much po sa panonood uli. At maraming salamat po sa aking mga viewers at aking mga patuloy na sumusubaybay, ang aking mga subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. At kung kayo naman po ay napadaan lang, kindly like nyo na po, subscribe, and hit the notification bell para updated po tayo sa mga susunod ko pang mga videos kagaya nito. So, maraming salamat po guys. At ito po again ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At nagsasabing, keep safe, God bless, and you have a great day. Syukran. Subscribe na po kayo guys. Tulungan nyo po ako mapalago ito at marami naman pong mga videos akong i-upload na sa mga tungkol ito sa mga politikong tumutulong at hindi nagtutulog-tulugan. Salamat po guys. Thank you very much. Subscribe na po kayo. Tulungan niyo akong lumago itong YouTube channel natin.